Kumusta mga kalakwatsero? Ngayon ay pupuntahan natin ang dalawang importanteng kalsada dito sa bayan ng Lianga, Surigao del Sur, ang Diversion Road at ang Coastal Road. At syempre, best way to start the day, mag-exercise gamit ang ating bisikleta. Good morning! Aga ng vlog natin ngayon. Welcome nga pala dito sa bayan namin, dito sa Lianga, Surigao del Sur. So ito yung ginagawa ko pag tuwing umaga, no, nagbabike ako. So andito nga pala tayo ngayon sa bypass road. Itong bypass road na to ay hindi pa tapos. Titingnan natin to kung hanggang saan to. Ayan, maraming mga nagja-jogging dito pag ganitong oras. Actually, ang oras ay alas 6. So umalis ako sa bahay saktong alas 6. So ngayon ay 6:30 na. So, dapat sana kanina is mga 5 sana akong lalabas. So napasarap yung tulog ko. Pero ayun, sige lang, okay lang. At says, hindi naman masyadong mainit tsaka medyo malamig. Dahil nga makulimlim yung panahon, parang uulan. Di ko alam kung uulan ba to o ano. At ito, paahon na tayo. Actually, nakapunta na ako dito. Isang beses lang. Ito, pangalawa ko pa lang to ngayon. So, chinik ko yung area. So, napakaganda siya. Lalo na pagdating natin dun sa pinakadulo. Talagang tanaw na tanaw mo yung karagatan. So, pupuntahan natin yun ngayon. Ahon muna tayo. Grabe, ahon. Tingnan nyo naman yung likod ko. Ayan, oh. Ang gandang bundok, no? Dito sa harap. May mga dumadaang mga motor dito, tsaka mga estudyante kasi may shortcut dito papunta ng high school. So, yung mga taga dito banda ay dito na dumadaan. Hindi na pumupunta doon sa sa bayan. Sabi, nahingal ako. Tingnan nyo naman inakyat natin. Sobrang ahon. Hindi lang yan. May mas ahon pa doon sa unahan. Ngayon naman palusong tayo. Woo! Ayan, oh, nakikita nyo may mga nag-jogging dito. May nga kasi mag-jogging dito ngayon dahil hindi pa bukas tong bypass road na to. At wala pa masyadong mga sasakyang dumadaan. Kaya lahat ng mga nag-jogging, nag-exercise dito pumupunta. Tsaka hindi lang dito, may coastal road din kami dito na ginagawa pa rin hanggang ngayon. At maraming ding nag-jogging doon, nag-exercise. So ayun, pahaw na naman tayo. Kunting ahon lang to dito. Tapos isang straight. And then bandang unahan ay mataas na paahon. So yung sinasabi ko sa inyong school na shortcut ay dito dadaan. Ayan, nakita nyo may motor. Ayan, galing naghatid yan ng estudyante. So dito yung daan. So mamaya dadaan tayo dyan. Lusot na yan dun sa bayan ng Lianga. Tingnan nyo, ang taas. Noong unang ahon ko dyan, kaabi, sobrang hirap. Hindi ko alam kung tama ba tong ginagawa ko sa pag-ahon. Hindi naman ako professional biker eh. Nagbabike lang ako para mag-exercise, ganun. So sa mga nakakapanood dyan, no, so wag lang kayong wag nyo lang ako i-bash dahil hindi ako professional talaga na biker. So ganito ginagawa ko pag paahon ako. Wala naman masyado sasakyan kaya sinisigsag ko yung ginagawa ko para hindi mahirap at madaling maiahon yung bike paakyat sa taas. Ayun, malapit na tayo. Uy, ako. Tayuan na. Sakit na pa ako.
Oh! Whew. Ah! Lagay muna natin yung bike natin dito. Tingnan nyo naman ang taas. Nakikita nyo ba yun? Dagat na yun. So nasa tuktok na tayo. So hanggang dito lang yung ano, hanggang dito lang yung kalsada muna natapos. Pasensya na kayo, hinihingal ako. So hanggang dito lang siya, hindi pa siya tapos talaga. So continue pa to siya papunta doon. Hindi ko alam kung saan yung labas nito. Pagkakalam ko doon din yung labas kung saan yung labasan ng Coastal Road. Siguro magkatapat lang. Ayan. Ayan o. Ginagawa pa lang. Hindi na ako nakapunta doon sa dulo. Hanggang dito lang ako. Pero hanggang dito, pero dito tanaw mo na yung dagat. Ayan o, dagat na yan. Tsaka ang gilid yan is Pacific Ocean na. Ayan o. May mga palm oil dito din. Baba na tayo. Aray. Uy. Medyo madulas kasi hindi ko alam kung umulan kahapon. Dandan lang tayo kasi madulas. Aray. Asan yung bike? Ayun pala yung bike. Tamang-tama sa papawis. So ngayon pupunta tayo siguro sa bayan. Daan tayo dun sa sinasabi kong shortcut sa papuntang school. Oops! Tingnan mo. Ano kasi mabato. Daan tayo dun, tapos lusot tayo sa bayan. And then try natin pumunta sa Coastal Road, no? So, tara! Ayun, pababa na. So dito na tayo dadaan. Isang paahon na naman. So ito na yung paaralan ng high school dito sa bayan namin. Papasok pa lang yung mga estudyante kayo yun kasi mag-alas 7 pa eh. Dito naman sa kanan natin ay ito yung elementary school. Dito ako nag-elementary, isang taon lang. Saka lumipat na ako dun sa bahay ng Agusan. Dito naman sa kaliwa natin, itong daan na yan, nag-cross na yung daan. Sa kaliwa ay papunta ng university. So, dyan ako nag-aral noon. Yun, dyan, university yun dyan.
So ito naman yung plaza dito. So ito yung plaza dito. So itong tinatahak nating kalsada ay papunta to ng Tandag City. At yung sa likod naman, likod natin ay papuntang Agusan. Dito naman sa kaliwa ko ay ito yung gymnasium, fire station. So, and dito, pasok tayo dito. So dito sa kaliwa ko, yan yung munisipyo ng Lianga. Ang ganda, no? Yung dating, kanina tinuro ko sa inyo, yung daan papuntang university ay doon yung lumang munisipyo. Ngayon nilipat dito at ayan na siya at napakaganda. Ayan. At kung may napansin din kayo dito, itong mga tuldang-tuldang to, ito yung tinatawag sa amin dito pag linggo ay tabuan. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo, yung mga nagbebentang nagbebenta ng mga gulay, mga isda, lahat ng mga sa palengke dito. Dito ang bagsakan. Mura yung mga bilihin dito. So pag linggo dito nagtitinda sila. Mag-start sila ng Sabado ng hapon hanggang Linggo ng umaga, hanggang alas 8, alas 9 yun. So sa ibang bayan naman may mga ganito naman, pero hindi ko alam kung anong schedule nila, anong araw. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo sa lugar nyo ng ganito. Siguro naman may mga ganito, lalo na dito sa Mindanao ay usong-uso tong ganitong mga tinda-tinda dito sa bayan. Hindi ko lang alam kung may wala akong alam sa Luzon sa part ng Luzon. Pero alam ko dito lang to sa Mindanao. Ang tawag sa amin is tabuan. So ayun, itong tinatahak nga pala natin, ito yung Coastal Road. Dito tayo nag-umpisa sa likod. Hindi ko alam kung likod or harap kasi pareha lang Kasi dito lang tayo nag-umpisa para palabas tayo, pauwi dun sa bahay namin. Para maikot natin to. Yung kita nyo, itong gilid na to ay dagat na, di ba? Yung area na yan ay may season na pwedeng maglaro ng surfing. So, dyan naglalaro kami noon ng surfing tsaka skimboard. So, sa mga hindi nakakaalam, naglalaro din ako ng surfing, pero hindi pa ako ganun kagalingan, no? So, practice lang, pero ayun nga, may surfboard tayo, so baka sa sunod pag season ay punta tayo dyan, laro tayo. Tsaka skim din. So yung skim talaga ay yun talaga nilalaro ko noon nung nag-aaral pa ako. Diyan kami naglalaro. So yan, tingnan natin dito. Okay. Ayan. So yun yung resort. Ang pangalan ng resort dyan ay Gran Ola. At itong area na to sa ngayon hindi masyadong maalon. Napakahaba ng shoreline yan, no? So dyan kami nag-i-skim noon. Yung iba may mga dalang surfboard. Pag malaking alon, nagsusurf kami dito. Ngayon, hindi siya masyadong maalon. Dati, nung pagpunta ko dito, malaki yung alon, maraming naglalaro dito. So ngayon, wala. So season lang talaga. So, tuloy tayo. Aray. So ayan, no, andito na tayo sa Coastal Road. At ayan, gilid na nga ng dagat. Hindi pa siya tapos totally talaga. Malaking trabaho pa to. So ayan, no. Nakikita nyo, sa gilid na tayo ng dagat. At ayun, nakikita nyo yung lighthouse. Tawag sa amin dyan dito ay puro. Nilalakad lang namin yan dun dati. Pumunta kami doon, naliligo pag low tide. Yan yung lighthouse namin dito, landmark ng Lianga. At yung dalawang
isla na yan, nakikita nyo, ay sa St. Christine yan. At yung sa likod niyan na maliit na mga isla, yun yung Britannia. So may mga beach resort din dyan at maganda din puntahan para maligo, mag-relax. Okay. So dito naman sa kabila ay ang bayan na. So ano siya, pa-high tide siya dahil papasok yung tubig. So ayan yung bayan ng Lianga. At napapansin nyo yung mga mangrove, oh, parang ano, patay. Patay talaga. Kasi nung paggawa ng ano nito, nung coastal road na to ay siguro na ano sa pagkakalam ko yung limestone ay mainit, no. So kaya siya naging ganyan yung mga ano, mga mangrove. Dati malago yan. Ngayon ay yan. Wala na, patay yung mga mangrove. Pero sayang, no. Kasi yun yung mga tirahan ng mga ano ng mga isda at diyan din sila kumukuha ng mga pagkain nila. So yan, wala na dahil namatay. Tsaka sana ay taniman ulit, no? Kasi palitan yung nawalang mangrove at taniman ulit ng bago para lalago. O sayang, namatay dahil sa paggawa ng coastal road dito. So ayun, wala tayong magagawa dahil kailangan talagang gawin tong project para uunlad yung isang bayan at hindi magiging ano, hindi magiging busy dun sa bayan. Kung nakita niyo naman yung daan dun ay sobrang sikip, kaya ginawa tong coastal road at saka yung bypass road, no, para yung mga malalaking sasakyan at yung mga ano ay dito dadaan at hindi na dun sa bayan. So kung may mga importante lang na mga ano, dun pupunta, pero pag yung mga dediretso lang, yung dadaan lang ay dito dadaan. So yan, sana matapos na to kasi pagkakalam ko tagal na tong construction na to hanggang ngayon hindi pa tapos. So yun, dun ginagawa yung tulay. So dadaan tayo dun, tingnan natin kung makakadaan tayo. Kung hindi, iiwas tayo, dadaan tayo sa palengke papunta, dadaan tayo ng sementeryo tapos lusot tayo dun sa karugtong nito, no. So tara. So yun, no, palapit na tayo dito sa na-construct na tulay. Ayan. Huwag lang tayong dumaan dyan kasi baka pagalitan tayo. Actually, bawal dumaan dito kasi dahil nga, ayan nga, may mga nagagawa, maaga pa naman. Pero maraming mga dumadaan dito Pero sa ngayon, kung siguro naglalakad tayo, pwede lang, mag-bike tayo So ayan din yung police station dito sa kaliwa natin. At ito yung market mall. Ito yung palengke namin dito. Ayan, tinatawag naming market mall yan, no? So ayan, may mall kami dito sa Lianga. So yun, papasok na tayo sa sementeryo. Dito tayo dadaan, tapos diretso na tayo pauwi sa bahay. Wow. So yun, doon tayo kanina. At ngayon dito na tayo sa karugtong sa kabila.
Ayan. So dito, nakikita niyo simentado na. Ayan. Relax na yung puwet ko. So yun, simentado na siya dito. At dito naman sa kanan ko ay sementeryo. Ayan. Gilid siya ng sementeryo. Tapos dito sa kaliwa ko, ayan, yung dagat. So pag dito, ewan ko ngayon, alas 7 na kasi. So kanina siguro maraming mga nagja-jogging dito. Maraming mga nag-exercise dito pag madaling araw. Ngayon, wala masyado. Wala. Daming basura. Dapat yung mga basura nila. Kasi maraming mga nagtatambay dito pag hapon. Kasi masarap ng hangin dito. Mahangin talaga. Talagang presko yung hangin dito. Kaya maraming nagtatambay. Nagdadala ng mga pagkain. Pero yun nga lang, yung basura iniiwan. Ay nako. So yun ayan. Kita nyo. So taas yung tubig ngayon. Sarap maligo. So ayun parang uulan ata. Tingnan yung panahon kulimlim. Bilisan natin baka maabutan ng ulan. Daming basura tinatambak lang dyan sa gilid. Tabang? Ay mo dalon yan? Dagat ko. Sige, kaupod mo. Tara, tabangan takaw. Lison pag-agi niya. Hay mo sa agi. Biha na ng daig. Ha? Lison, tira. Tara. Hindi ka kakaya. Kayahon, kay exercise gani para kuan. Tara. Sakto ini. Ahay na ko ngani. Ay ngani, ngadto kita. Sige, let's go. Ha? Ay, okay ra oy. Nag-exercise ako po, naglibot-libot ako ba? Oops. Dire? Hinay lang ta. Yun. Hinay lang. Derera. Okay. Sige, may problema. Managat o magkuha pa. O sa mana, magtaan pa ka o magkuha? Mamingwit ra ko. Mamingwit ka. Nagsudan ba? Sige tay, ayaw. Amping. So ayun si tatay. Nakasalubong ko si tatay na nahihirapan kasi siya na buhatin yung bangka. May inaantay siya yung anak niya, hindi pa dumating. Kaya tinulungan ko na lang. So ayun, mamimingwit lang daw siya dun sa laot. So ingat tay, ingat sa pangingisda mo. Sana marami kang makukuha. So yun, mga basura dami So alam nyo ba, dati dito ay napakaganda to dito nung hindi pa ginawa tong kalsada na to. Pumupunta kami dito pag weekends. Maraming mga pumunta nila na Sabado at Linggo. Ay maraming mga naliligo dito. Kasi yun nga, may mga cottages dito. Tsaka maganda yung dagat kasi dito kasi mabato. So malinis siya. Dito nga, maraming pumupunta dito pag Sabado at Linggo noon. Pero ngayon, may mga pumupunta naman, may mga cottages naman dyan sa gilid-gilid ng kalsada. Pero ayun nga, may bayad. And naliligo sila. Pero yun nga, tatawid ka pa ng kalsada para maligo. Hindi tulad noon na didiretso ka lang. Sa gilid ka lang ng buhangin, tapos diretso na. Ngayon, hindi na. Ayun, hanggang dito lang yung semento, no? So putol na. Ito, palabas na to papuntang highway. So nasa mga 1 kilometro ata.
So yun yung mga cottages. So pwedeng mag-rent dyan mga cottages. Palabas na tayo. So itong tinatahak nating daan, itong rough road na daan, ay palabas na yan dun sa highway. Medyo malayo-layo pa konti, mga 1 kilometro, kalahating kilometro galing dito sa pinagpadyakan natin. So medyo mahaba-haba pa tong rough road na to at medyo masakit na yung puwet ko. So ayan, hindi pa siya masyadong tapos talaga itong coastal road na to. At napapansin nyo, medyo kumikitid na yung kalsada dahil nga sa mga damo na tumutubo at di na natatabasan yung mga damo dito. Kaya ayan, kumikitid na yung kalsada, halos kinakain na ng mga damo. At ang gilid naman nito ay mga mangrove. Naalala ko lang nung mga kabataan ko dito ay dito kami naghahanap ng mga yung mga laman dagat, yung mga shell, yung mga shell na makakain dito. Tsaka dito kami dumadaan. Naligo kami dito sa Tagago. Nga pala yung lugar na pinuntahan natin ay Tagago Beach. So yung pinuntahan natin yun yung Tagago Beach, At dito may crossing dito. Itong daan na to ay itong sa kanan natin na daan ay papuntang bayan ng Lianga. Ayan. Ito. Bayan ng Lianga. At ito naman ay papunta ng may resort dyan, 2 resort. So dyan. Tsaka dito papunta ng Lianga. At ito naman yung straight ay palabas ng National Highway. So dito tayo dadaan pauwi ng bahay. So mahaba-haba pa to. Yun, malapit na tayo sa labasan. Hey. Yan, kita nyo may building dito. At may mga fish pond sa kaliwa natin. At dito din sa kanan, yan yung fisheries. Yan yung karugtong dito sa school namin dun sa university. Yung mga fisheries na mga kurso ay dito sila nagkaklase. So ayun andito na tayo. Palabas na tayo. Ito na yung highway. Ay, salamat. Sa wakas, hindi na matagtag. Sakit na ng puwet ko. So itong tinatahak nating kalsada, ito yung papunta ng ng Davao, Agusan, Butuan. So ito ay National Highway. Pangalatan ng highway na to ay Maharlika Highway. Oo, hindi ako nakakamali. So yan, dito na tayo sa Pugad. Kakaliwa tayo. So ayun yung signage, ayan, papuntang Butuan City. Itong kalsada na to. Dito sa kaliwa ay Pugad Beach. Tawid tayo. So ayun, dito may mga nagbibentang lechon manok, mga isda. Pag Sabat, Linggo, Friday, yun, kasi maraming mga pumupunta dito na maligo, yung mga taga-ibang bayan. Kaya itong Pugad ay ito yung pinakasikat dito na beach. Maraming mga resort din dito. So pupunta tayo ngayon dito. So yun, papasok na tayo sa sa Pugad Beach. Actually Pugad na tong lugar na to. Pero ito yung entrance ng Pugad bago ka papasok sa mga resort. Yan, may dito, may environmental fee, tag 20 pesos per head. Yan. At dito sa kanan ko, ayun, kung nakikita nyo yung mga pangalan ng mga beach resort dito papunta. Diyan dadaan. Dami ko lang naligo ngayon. Anong araw ngayon? Huwebes. So, ayun, maraming naligo.
Ano, kita nyo ang daming mga naligo. So ito yung Pugad Beach. So makikita nyo maraming mga resort na dyan. So pag pupunta kayo dito, makikita nyo naman na may mga signage dun sa labas. At kahit i-Google Map nyo, ay lalabas yan sa Google Map. At i-guide kayo papunta dito. Kahit magtanong-tanong lang kayo dyan pag papunta kayo dito, alam nila yan. Sikat na sikat tong lugar na to. Dahil ito ay pangmasa. At dito sa kabila, ayan, maganda din naman dito sa kabila para sa akin. Kung ako, mas gusto kong maligo dito kasi tahimik, wala masyadong tao, hindi crowded. So para sa akin, sa mga nag-iedad na pataas ay gustong-gusto na yung mga tahimik na lugar. Hindi tulad doon ng kabataan pa ay gusto ng maraming tao. Eh ngayon, wala na. Gusto na ng tahimik ng mga lugar tulad nito, yung nakaka-relax ng utak, alam mo yun. So ayan. So ito yung Pantalan, ito yung tinatawag namin Pantalan, ito yung port. Hindi na nagpa-function to, hindi na to ginagamit. Ngayon inayos to, ito maayos na siya. Pero pagdating sa dulo ay hindi na natuloy, ewan ko bakit, kung anong problema. So ayun, hanggang dyan na lang siya. So ayun ayan, hanggang dito lang yung ayun, may nangingisda dun dun sa dulo. Ayan, hanggang dito lang yung yung semento, hindi na tinuloy dun. Tsaka lumang-luma na kasi yan dyan, hindi na masyadong matibay yung semento dyan. So delikado na. So yan yung Pugad Beach. At yan, dami ng mga tao ngayon. Yan, narinig dito yung videoke. Ang dami kasing videokehan dyan, bawat resort may mga videokehan. Yan, hanggang dun yan. So hanggang dito na lang muna yung vlog natin at sana ay nagustuhan niyo yung vlog natin, yung pag-iikot natin dito sa bayan namin sa Lianga. Pinakita ko sa inyo yung coastal road, yung bypass road. At yun, nakita nga natin kung tapos na ba siya o hindi pa. At hanggang ngayon ay ginagawa pa naman. So matatapos din yan. At para magamit na yung kalsada na ginagawa nila. At hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa pagsama at sana ay nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan mo ay huwag mong kalimutan mag-like at i-share itong video na to at huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel. At ayun, hanggang dito lang muna at kita-kits lang tayo sa mga susunod nating mga upload sa mga gala natin.